morning. Anong pangako ng mga tao ngayon? Ano alam yung pangako ng mga tao ngayon? Tatapos na ang year 2015, papasok na ang 2016. Tiyak, marami po ang mag-New Year's resolution. Gaya po ng aming meditation namin ganang umaga sa morning meditation, kailangan nating magkulay tulad ni Haring David. Imbis na kanyang gantihan at lumaban kay Saul sa pagmamalupit sa kanya, siya ay naupo at nagbulay ng napakalalim na pagbubulay sa kanyang sarili. At na-realize niya, pinakita roon na kung gaano kasama ang puso. At na-realize din naman niya na kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos. At na-realize din ni Haring David kung gaano kalaga ang manalangin ng pabor sa Diyos. Sana ito nga po ang maging resolution natin sa darating na taon. Alam natin na ito'y naging ugali na ng mga tao na magkaroon ng New Year's resolution. Bakit? Sapagkat nais nilang makita na ang darating na future, ang darating na 2016 ay malinaw na hindi na nila magagawa ang mga nakaraang mga pagkakamali, mga nakaraang kasalanan, pagkukulang, at maranasan nila ang panibagong buhay na masaya na dito na nitong nakaraang 2015 ay maraming mga pagluha, maraming iba't ibang kabigatan at maraming mga kabiguan. At dahil dito, ito, darating na naman at iira naman ang mga pamahiin para sa New Year's resolution. Dapat daw magsimula ng bilog-bilog para magkaroon ng pera sa bahay isang taong, swerte sa buong buhay. Kailangan nakasuot ka ng polka dots pagpasok ng 2016. Pagkalimba ko pa lamang ng relo, kailangan may mga barya ka na sa kamay. Imbis na paputok, hindi na uso ngayon yun, ihagis mo na lang barya doon sa bubong ng bahay mo, nang sa ganon, marami ring babalik na barya. Bakit barya? Dapat buo na ang ihagis para palit buo din ang bumalik. So, kailangan daw maraming mga prutas na bilog, maraming mga plato na bilog, maraming mga bilog, pati mga bilog na ulo, kailangan masiguro ito. At marami dyan mga tao na talagang gumagastos para lang masiguro nila ang kanilang future. Makita na maganda ang kanilang kinabukasan, so nagpapahula sila, anong magigandang mangyari sa kanilang buhay, kristal na bilog, o di kaya nagpupunta sa ibang bansa, talagang nag-i-invest ng buhay nila sa salapi para makapunta roon sa Jerusalem at doon humingi ng tulong, paano malaman ang kinabukasan. Ito po ang nangyayari minsan, kadalasan sa bagong taon. Yan po yung New Year's resolution. Gusto nilang magtiyak kung ano yung magiging kinabukasan. Napagamat mahalaga po magplano. Napakalaga po magplano. Pero kung sa panghuhula tayo gagawa ng plano, alam natin ang pinaka-the best mong hula ay hula pa rin. Hindi maaaring magkakatotoo. No one knows the future except God alone. Kaya nga, kung Diyos lamang ang nakakaalam ng ating kinabukasan, napakalaga pong sundin ang kanyang salita, sapagkat ang salita ng Diyos ay nagsasabi sa atin, naglalad sa atin ng ating past, ng ating present, and even our future. Kaya kung tayo po'y susunod sa salita ng Panginoon, magbulay tayo ng kanyang salita, nakatitiyak tayo kung anong expectation natin in the future kung tayo po ay nananangan sa kanyang salita. Now, sa aklat ng James, chapter 4, may sinasabing mga kamalian ditong desisyon for the future si James. At hindi lamang niya inilahat dito ang mga kamalian, kundi nagbigay din siya ng mga solusyon sa bawat kamalian ito. James chapter 4. So maaari tayong lumago sa pagpaplano ng ating kinabukasan sa pamamagitan ng ating pangahawa
at pananampalataya sa ituturo ng Diyos sa kanyang salita sa James chapter 4. Basahin natin ang James chapter 4 upang matiyak natin, masiguro natin kung ano ang itinuturo ng Diyos sa atin, how to face our future. So ating pong paksa ngayon sa ating Sunday School ay patuloy sa ating series ng paglago. Ngayon naman ay paglago sa pagpaplano ng ating kinabukasan. Dapat tayong lumago sa pagpaplano ng ating kinabukasan. James chapter 4 verse 13 to 17. Ganito po ang sabi. Halik kayo ngayon, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o sa ganong bayan at kami ay mangangalakal doon ng 1 taon at kikita. Gayon man ay hindi nyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Sa halip ay dapat ninyong sabihin, kung luluobin ng Panginoon kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Subalit ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan. Ang lahat ng gayong pagmamalaki ay masama. Kaya't ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa Kanya. Ito po ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, turuan niyo kami at bigyan niyo kami ng puso na handa pong magbulay ng aming pong buhay sa pamamagitan ng pagbubulay ng inyong pong mga salita. Turuan niyo kami simula ngayon at sa papasok na taon na aming pong palagahan ang inyong mga salita sapagkat ang salita ninyo ang ilaw at gabay ng aming pong kinabukasan. Tulungan niyo kami ngayong umaga, pagpalain po ninyo ang paunang salitang ito na aming pong tatanggapin mula sa aklat po ng Santiago. Maraming salamat po, Ama. Nawa lumago kami sa pagpaplano ng aming kinabukasan ngayon. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Mayroon po itong tatlong kamalian na nagsisimula po sa letter P. 3 P's. Tatlong P na kamalian at tatlo din namang S na solusyon. 3 P's and 3 solutions. Unang P, makikita natin sa verse 14. Ganito po ang sabi sa verse 14. Halik kayo ngayon, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o sa ganong bayan at kami ay mangangalakal doon ng 1 taon at kikita. Now, ano po ang problema dito? Ano po ang problema rito? Anong unang P ang nakikita nating kamalian dito? Yan po ay ang pride. Pride. Sa una pong kamalian, gumagawa tayo ng plano na wala ang Diyos. Yun po ang kadalasang kamalian. Gumagawa tayo ng plano nang wala ang Diyos. Yan po ay pride. Tingnan nyo ang sabi muli sa verse 13. Ganito po ang sabi. Halik kayo ngayon, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o sa ganoong bayan at kami ay mangangalakal doon ng 1 taon at tiyak kikita kami. Dalawang beses po ang binanggit na kami. Yan po kadalasan ang kamalian ng tao. At yan din po
ang dahilan ng ating kawalang pananagumpay sa buhay sa buong taon dahil sinusuro natin ang pagpaplano at desisyon sa ating buhay. Ang sabi dyan, kami ay magtatrabaho, kami ay magninegosyo, kami ay gagawa. At sinabi pa sa huli-huli, kikita. Tinitiyak nila na sila'y kikita. Yan po ay pride. Wala ang Diyos. Hindi kabilang ng Diyos. Hindi po masama ang kumita ng lehitimong sweldo or legitimate salary or income. Hindi po masama yun. O di kaya hindi po masama ang magkaroon ng isang wise plan, isang matalinong pagplano ng kinabukasan. Ang masama ay yung pong pagtitiwala sa sariling lakas na hindi kailangan ang Diyos. Yan pong kamalian natin itong past days o year na ito. Kaya sabi po sa Ecclesiastes 6 verse 12, sapagkat sinong nakakaalam kung ano ang mabuti sa tao habang nabubuhay siya ng ilang araw sa kanyang walang kabuluhang buhay, na kanyang ginugubo na gaya ng anino, sapagkat sino makapagsasabi sa tao kung ano ang mangyayari pagkamatay niya sa ilalim ng araw. Tandaan natin ito mga kapatid, pakinggan natin ito. Sinong nakakaalam ng buhay ng tao kung anong mangyayari? Wala akong nakakaalam niyan. Kahit ngayon lang dito sa akin kakatayo, hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin mamaya-maya. Walang nakakaalam niyan. Hindi po masama ang kumita sa tamang paraan. At hindi masama ang magkaroon ng plano na mula sa salita ng Panginoon. Pero masama ay ang magtiwala sa sarili na wala, hindi kasama ang Diyos. Nagiging sanay na tayo dyan. Bukas pumunta ako sa ganito. Bukas ganito na ganito. Bukas ganito. Bukas hindi ako ganito. Ito po ay isang secular, materialistic pride. Makasarili. Yan po ay ginagawa ng mga taong walang pananampalataya. Kaya sabi sa verse 16, ang sabi ni James, subalit ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan. Ang lahat ng gayong pagmamalaki ay masama. Napakasama po yung tayo ay gumagawa ayon sa ating plano dahil pinag-aralan natin, ginuguran natin ng maraming taon sa eskwelahan, how to make plans, paano magkaroon ng magandang plano. Tama po yun. Pero kung walang Diyos, yan po ay napakasama. Ang sabi ng banal na salita. Dapat ang kalooban at layunin ng Diyos ay dapat nasa isipan natin. Pero itong mga tao ito, sabi ni James, wala sa inyong isip, wala sa inyong kalooban ang plano ng Diyos. Kayo ay tumatayo at nabubuhay na walang Diyos. Ano pong solusyon dito? Na hindi po naman nag-iwan dito si James na wala pong solusyon. Ang kailangan dito, mga kapatid, para masolusyonan ang pride ng mga believers. Sa pagkakawa sa dito ni James ay mga believers, magkaroon tayo ng kakaibang isipan. Magkaroon tayo ng kakaibang isipan. Isipang Kristiyano. Isipang iniligtas ng Diyos. Isipang binago ng Diyos. Na dapat nating tandaan, ang Diyos ang nagbibigay sa atin at nagsusustain ng ating buhay. Hindi tayo ang nagbibigay ng ating sariling buhay. Hindi rin tayo ang nagsusustain. Hindi tayo ang naglalagay ng gasolina ng ating buhay. Siya ang ating Panginoon ng ating past, present, and future life.
Siya lamang, ang Diyos lamang. So we need to repent from our pride. Dapat tayong magsisi sa ating pagmamayabang sa Diyos. Gaya nga sinabi sa Romans 12 verse 2, matapos na manawagan si Paul sa mga Kristiyano sa Roma na isipin niyo kung gaano kadakila ang habag ng Diyos sa inyo, sa inyong nakaraan, na kayo'y mga taong papunta sa kapamakan, ngunit kayo'y kinahabagan ng Diyos, isipin ninyo yan. At inyong ihandog ang inyong sarili bilang buhay na handog sa Kanya. At ang sabi sa verse 2 sa Romans 12, huwag ninyong tularan ng sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isipan upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Nakita nyo, tangi pong paraan para po tayo maiwas sa muling kamalian natin the last time na puno tayo ng pride, ay dapat magbago tayo ng isipan. Nang sa ganon, malaman natin kung ano yung lubos na kalooban ng Diyos. So magkaroon tayo ng tamang goal. Pag sinabi pong goal, yan po ay terminong nakikita natin sa basketball. Napaka-foolish naman kung maglalaro ang basketball o ang dalawang team ng basketball, dribble ng bola pero walang goal. Paano sila mananalo? Sino matatalo? Saan sila pupunta? Kailangan mayroong tamang goal. The same with our life. Dapat magkaroon tayo ng target point. Ano ba yung purpose? Ano ba yung goal natin for this 2016? Ano bang goal natin sa buhay? What is our chief goal in life? Ano ba talaga ang pinakapangunahing layunin natin? Magkaroon tayo ng tiyak na punto. Alam niyo, salitang punto, hindi lang period yun. Pag nagsalita ka na puno ng wisdom, sasabihin sa ng tao, tama, may punto ka. Ibig sabihin, makatuwiran yung sinasabi mo. Dapat magkaroon tayo ng punto sa ating buhay. Ang mabigat, ginagamit dito sa text na ito, sa verse 15, ang sabi ito, sa halip ay dapat niyong sabihin, kung luluobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito yon. At yun, sabi rin, if God's will. Marami po nasasabi, para magkaroon ng punto ang buhay mo, eh banggitin mo yung if God's will. O di kaya, God willing. Kung luluobin ng Panginoon. Now, remember this, ayon sa context, mga kapatid, hindi iniutos ni James na gagamitin nyo palagi as a formula yung if God's will or God's willing. Hindi po yun. It is not a legalistic formula na kailangan banggitin mo yun sa tuwing mayroon kang plano, sa tuwing mayroon kang gagawin. If God's will, God willing. Hindi po yun ang ibig sabihin. But it is a statement of conviction. Dapat magkaroon ka ng conviction sa iyong sarili na hindi ito iniutos ni James, kundi ugaling nakadepende sa Diyos. Dapat, hindi lang basta if God's will or God willing, kundi conviction. Ang anong conviction? Na hindi ka nagtitiwala sa iyong sarili, na hindi ka nagtitiwala sa inyong magandang plano, but submit it to God. Dapat nakadepende ang iyong plano sa Diyos, sa Kanyang mga salita. Proverbs 16:19. Ang mga balak ng isipan ay sa taong nagmumula, ngunit mula sa Panginoon ang sagot ng dila. Alam nyo, kalooban pa ng Diyos na kayo'y magdusa? Kalooban pa ng Diyos na kayo'y maghirap? Kalooban pa ng Diyos na kayo'y magkasakit ng grabe? Sa tingin ninyo, mga kapatid, kalooban ba ng Diyos yun? Meron pa akong kausap dito ngayon. Kalooban ba ng Diyos yun? Na maghirap ka? Maaksidente ka? Hindi. Kalooban ba ng Diyos yumaman ka? Kalooban ba ng Diyos na
tumaba ka, pumayat ka, yumaman ka, magkapera ka? Ha? Kahit hindi nyo sabihin, narinig ko eh. Oo. Alam mo principle ng Panginoon ganito eh? God is sovereign, right? Ang Diyos ay soberano. At lahat na nais ng Panginoon sa kanyang mga tao, even sa pinaka-most criminals, ang layunin ng Diyos ay kabutihan, right? Yan ang Diyos eh. Mabuti siya. Kaso nga lamang, mayroon siyang decree, mayroon siyang isinabatas. At ang isinabatas niya, ito'y nakasang-ayon ngayon sa ating desisyon. Man is responsible. Ang Diyos ang nagtakda ng lahat, pero ang tao ay responsable. Anong tinakda ng Diyos? Deuteronomy chapter 28, at even sa Matthew chapter 7, there are two gates na nakatakda na. Right? At saka sa Deuteronomy naman, sabi ni Moses, tinawagan ng langit, inilatag ko sa inyo ang buhay at ang kamatayan. Pero ang sabi, piliin ninyo ang buhay. It is our responsibilities. Kaya nga kung pinili natin ang sumuway, anong bunga nun? Kapahamakan, disgrasya, karamdaman, iba't pa. Kalooban ba ng Diyos yun? Itinakda ng Diyos, ikaw ang may responsibilidad nun. Lahat yan nakatakda. Kaya lahat na nakatakda, nasa kalooban ng Diyos. Para ikaw ay magsisi, dapat magkaroon ka ng tamang responsibilidad. Kung magpaplano tayo without God, may pinili natin yung kapamakan, natural, aali tayo ng kapamakan. Kung doubt tayo sa Diyos, kung nagmamayabang tayo, dito tayo palagi sa kapamakan, kaya hindi mangyaring hindi aani ng anumang kasamaan sa buhay natin. God is sovereign, but we are responsible. Kaya pagdating sa pagpaplano, hindi lang sabihin natin if God's will, but conviction, dapat nakadepende ako sa Diyos. So, ang solusyon po ng pride kasi ang pumipili ng kanyang sarili. Ayaw ko sa Diyos, ayaw kong tinuturuan ako, bahala ko, may kalayaan ako. Yes, you have that free will, but choose life. Pag napunta ka roon, natural. Nandun ka pa rin sa kalooban ng Diyos, tinupad mo lamang yung kaparusahan sa mga taong rebelde. Then, second kamalian. Ikalawang kamalian sa verse 14. Basahin natin 13 to 14. Ganito ang sabi. Hali kayo ngayon, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o sa ganong bayan at kami ay mangangalakal doon ng isang taon at kikita. Gayon man, ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw. Babasahin ko po verse 14. Gayon man ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano bang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw. Ano pong kamalian dyan? Ano pong kamalian? Ikalawang P is presumption. Presumption. Ibig sabihin, ikalawang kamalian, bahala na kung anong magiging kapalaran ko. Kaya yung katwiran natin, bahala na. Yung una, nagpaplano nung walang Diyos, pride. Ngayon naman, bahala na. Kung anong mangyari bukas. Presumption. Ito yung kamaliang madalas natin ginagawa, even Christian. Bahala na. Basta, bahala na. Parang tayo ang may hawak ng buhay. Itong kamalian natin eh. Dadalo ka bang yun? Ay, hindi na. Bahala na. Magpipray ka bang yun? Ay, bahala na.
Nandito po, sa talatang 14, mayroon pong paalala dito sa James. Para huwag tayong pagpapalagay sa ating buhay. Na para bang tayo may hawak ng panahon. Una, dapat natin tandaan that life is unpredictable. Ang buhay ay hindi mo mahulaan. Pag sinabing unpredictable, hindi mo alam kung kailan kang mamamatay, hindi mo alam kung bigla kang magkasakit, hindi mo alam kung pwede kang masagasan, hindi mo alam, kinagat ka ng nananggam sa daliri mo, nakasapatos ka, na-infection, putulan na ng paa, hindi mo alam natin. Life is unpredictable. Kaya mo sabihin, bahala na. Tingnan niyo sabi sa verse 14 again, gayon man ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Bakit sinabi ito? Dahil sa verse 13, sinasabi nila, kami ay mangangalakal sa ibang lugar at kami ay kikita. Yun ang sinasabi. Basta ngayon lalakad ako. Basta ngayon unahin ko itong trabaho kaysa sa Panginoon. Bahala na. Kailangan alam ng Diyos yun. Kailangan kong kumita. Alam ng Diyos na kailangan ko ng pera. Bahala na. Bahala na nga. Paglabas mo, baka kung ano nangyari sa'yo. Because life is unpredictable. Mahirap tayong magyabang. Mga kapatid, mahirap magyabang. Pinapalagay natin malusog tayo ngayon. Pinapalagay natin malakas tayo ngayon. Pinapalagay natin tayo ay hinahangaan ngayon. Pero one day, isa kang kawawa. Kung makikita natin doon sa TV yung magpakailanman, mayroon isang naglalakad doon na halos hindi makapagsalita. Malaking tao na nakaitim siya, naglalakad siya. Anong testimony niya? Dati akong composer noon. Dati siyang composer, sikat, kumikita. Pero ngayon nagpaparumbos sa kalsada, walang nagmamalasakit sa kanya, ni isang pamilya. Unpredictable ang buhay. Huwag natin itong pagmalaki. Malusog ka ngayon, pero bukas nakita mo parang kalansay. Nakakakita ka ngayon, pero isang araw mabubulag ka. Life is unpredictable. Pinapalagay ng mga tao ito, mga ngalakal kami doon sa lugar na ito, at kikita kami. Pinapalagay nila na mananatili silang bata. Eh, maraming mga gamot ngayon, may promises, punong-puno ng promises na you will manatili kang young and healthy. That is against nature ng Panginoon. Thermodynamic. Dahil nagsimula tayo sa kagandahan, tayo ay papalubog. Tayo ay papasira, patanda, mamamatay. Hindi pwede. Walang gamot ang makakapagbigay ng kabataan. Maaaring ma-prevent yung iyong mga disease and sicknesses. Pero walang makakapagpatigil ng iyong pagtanda. We're subject to deterioration because of sin. Itong mga tao ito, pinapalagay nilang sila yung mananatiling bata. Kaya sabi na, ano mangyari po? Saan tayo pupunta? Basta kami, bahala na. Kikita kami ron. Proverbs 27, verse 1, laging paalala ng isang matalinong tao. Pinakamatalinong tao sa balat ng lupa, pinakamayaman, pero nagsalita siya para sa atin. Ang sabi niya sa Proverbs 27 verse 1, huwag mong ipagyabang ang kinabukasan, sapagkat hindi mo alam kung ano ang dadalhin ng isang araw. Huwag mong ipagyabang yung gagawin mo bukas, yung plano mo bukas, dahil hindi mo alam ngayon pa lamang, hindi mo alam kung ano mangyayari sa iyo. Huwag ipagyabang. Ang buhay ay unpredictable. Then ikalawa, ang paalala ni James dito, life is brief. Napakaikli lang po ng buhay. Unpredictable na, napakaikli pa.
tulad lamang ng singaw. Tingnan yung sabi sa verse 14. Gayon man ay hindi nyo nalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano bang inyong buhay? Kayo na isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw. Nang hindi po ito singaw, dito po sa bibig, sa labi, matagal pong mawala yung singaw na yun. Hanggang ngayon nagsasuffer ako sa singaw na yun. Ang ibig kong tulong dito, hamog, mist. O di kaya, singaw ng sinaing. Pagbukas mo, wow! Talagang kapal ng singaw. Pero, just a matter of seconds, nawawala na yun. Ganon dinescribe ni James ang buhay ng bawat isa. Ang buhay ng bawat isa. Sabihin na natin, nabuhay ka ng how many years? Genesis chapter 5, ito yung talaan ng mga taong nabubuhay ng napakahaba. Ang pinakamahaba rito ay 969 years. Sino yun? Si Methuselah. Di ba? 969 years. Lahat yun, puros 900, 700, 600, pero lahat sila namatay. Wala pong nanatili. Walang gamot sa kamatayan. Lahat yun namamatay. Sa haba ng buhay nila 960 years, pagdating nila sa paghingalo, sasabihin lang napakaikli ng buhay. It's true. Gaano man kahaba ang buhay mo, pero pag nasa huli kang hininga, sasabihin mo, ang ikli ng buhay. Napakaikli ng buhay. Sabi nga ni Job, chapter 9, verse 25, hanggang 26, ang mga araw ko ay mas matulin kaysa isang mananakbo. Sila'y tumatakbong palayo. Wala silang nakikitang mabuti. Sila'y dumaraang parang matutuling panggang tambo. Parang abilang dumadagit sa biktima. Pero mo, dinescribe niya yung pag-alis po ng buhay sa pamamagitan ng matutuling bangkang tambo. Alam mo yung bangkang tambo? Nakita mo kayong bangka ng tambo. Di ba yung tambo ay ginagawang walis? Pero dinescribe dito, yung nalaro ang mga bangka, no, na pag inalog mo yan, napakagaan yan. Agad yan nadadagit kung saan-saan. At ang sabi, tulad ng agila na dumadagit ang kanyang bibiktimahin, ang kanyang prey. Ang agila makita mo, ilang sandali nandun sa taas. Pero pag once dinagit niya ang kanyang biktima, ang tulin yan, parang karayom yung sumitya, piyong! Biglang nawawala. Yun yung dinescribe ni Job, gano'n ang buhay niya. Gano'n ang buhay ng tao. Napakabilis ng buhay ng tao. At ang sabi pa ng salmista ng David sa Psalms 39 verse 4, ganito ang pagkakadescribe mo sa buhay. Panginoon, ipaalam mo sa akin ang aking katapusan at kung ano ang sukat ng aking mga araw. Ipaalam sa akin kung gaano kadaling lumipas ang aking buhay. Ipinaalam pa ng Diyos, hanggang 57 years old ka lang. Hindi. Nagtatanong si David dahil alam niyang napakaikli ng buhay. Sabi sa verse 5 narito, ang aking mga araw ay ginawa mong iilang mga dangkal. Iilang dangkal lang daw. At sa paningin mo'y tulad sa wala ang aking buhay. Tunay na bawat tao ay nakatayong gaya ng isang hininga lamang. Tunay na ang tao ay lumalakad at gaya ng anino. Tunay na sila'y nagkakagulo ng walang kabuluhan. Ang tao ay nagpupunton at hindi nalalaman kung sinong magtitipon. Ganun po, kadali ang buhay. At ikinumpara pa ito sa damo. James, kinumpara sa Salmo, ng buhay natin kahit anong ganda ng damo at namumulaklak ito, ang bulaklak ay natutuyo, ang damo ay namamatay sa magkapon lamang. Maring magandang buhay natin ngayon. Pero, huwag mo ipapalagay na manatili ka ganyan. Huwag mong papalagay na lagi ka nasa ibabaw. Kaya dapat natin gawin. Repent again. Ilapit natin sa Diyos ang ating pride at ating presumption. Huwag tayo maging presumptuous. Then thirdly, katlong kamalian sa verse 15.
Sa halip ay dapat ninyong sabihin, kung luluotin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o yun. Tinuruan sila ni David, ni James na, alam niyo, huwag kayo magpayabang na kayo pupunta roon, mga kalakal kayo at kikita. Sapagkat ano bang buhay ninyo? Sa halip, sabihin ninyo, kung luluotin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Ano po ang mali dito? Ang mali po rito, karamihan sa atin, o sa mga tao, sinasabi ito, basta ako may tiwala sa Diyos. Basta ako may tiwala sa Diyos. Ano pong kamalian yun? Pangatlong P, procrastination. Basta ako naniwala sa Diyos. Kaya Diyos naman mahabagin siya, mawain siya. Alam niya kailangan ko, alam niya kalakasan ko, alam niya needs ko. Kung nasa Diyos yun. So, procrastination. Alam niyo kung sinong good example dito? Si Juan Tamad. Anong ginawa ni Juan Tamad? Ano ang picture na makikita nyo kay Juan Tamad? Siya ba'y tamad na kumikilos, nagina, tapos susubo na ng pagkain, susubo na rin kutsara sa bibig, natutulog pa? Ganun ba katamaran? Hindi. Siya yung nakahiga, naghihintay ng bayabas. Alam niyo kung kailan naghihintay si Juan Tamad sa bayabas? Noong bayabas ay bubot pa lang. Naghihintay, nakakangala siya. Sa tagal ng paghihintay niya, nahinog na lang. Sa paghintay niya, kinain ng ibon, walang nalaglag sa kanya. Bakit? Imbis na kunin, sabi niya, tsaka na lang. Procrastination. Yun ang maraming problema sa atin. Ginagamit nating formula, yung salitang if God's will. Alam niyo, kung lulupin ng Panginoon, bubuhay naman na talaga ako. So, hindi ako inom ng gamot. Alam niyo, kung bubuhay ako ng Panginoon, so hindi na ako magpapa-hospital. Alam niyo, kung lulupin ng Panginoon, mabubusog ako, kaya hindi na ako makain. Alam niyo, Diyos, kailangan kong pera eh. Alam niyo, kung lulupin ng Panginoon, bibigyan niya ako ng pera, hindi na ako tatrabaho. Procrastination. Alam niyo, totoo po, alam natin, at sigurado tayo, na ang gumawa ng masama ay napakasama niya. Kaya sino mang gumagawa ng kasalanan, ng masama, dapat itigil niya ito at pagsisihan niya ito. Alam natin yun, na gumawa ng kasamaan ay kasalanan. Pero mayroon pong kasalanan na walang ginagawa. At ito po ay procrastination. Pagsasawalang bahala. Yung mga pagkakataon, yung mga opportunity na dito ka dapat pagpapalain ng Diyos, na dapat dito ang iyong lakas, ang foundation mo, para buong pamilya mo ay intact sa kanyang karyan, eh sa kanan. Malaki ng anak ko eh. Para mga sarili sila mga isip, bahala sila mag-devotion, bahala silang mag-pray. Basta ako, basta miyembro na ako. Okay na. James 4:17. Kaya't ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Ito pong mga tatay dito, may kasalanan, gumagawa ng procrastination. Ito, mali pa ng anak ko, hindi pa lang nagtibihan yung pagmagbagong study mo. Tsaka na lang. Total, ang believer naman yung asawa ko eh. Tsaka na lang, bahala sa buhay na. Procrastination. Alam po nyo, nakikita ito sa mga nagsasabing born again. Nakonflict sila. Nag-altar calling sila. Pronounce kayo ng pastor, you are now born again. You are a new creature. Bagong nilalang ka na. So, alisin mo na lahat ng bisyo mo. Okay. Alisin lahat ng bisyo. Inalis. Ang tagal na, inalis. Pero wala nang ginawa.
inalis niya isang bagay na masama, dapat palitan niya ito ng mabuting ginagawa. Yun po yung kasalanan, kung tawagin yan, sin of omission. Yung kung walang ginagawa na mabuti. Ako ayaw ko manapastangan sa mga mahihirap, sa mga mahihina kong kapatid. Ayaw ko manapastangan. Ayaw ko silang i-chismis, ayaw ko silang silaan. So, tinigil mo nga. Pero ginawa mo sa kanila. Wala. Eh sabi ng Panginoon sa binatang mayaman, sabi ng binatang mayaman, Panginoon, ano pang dapat kong gawin para ako magmana ng buhay na walang hanggan? Ang sabi ng Panginoon, dinala siya agad sa ikalawang bahagi ng kautusan. Ibigin mo yung kapwa, kaya ng pag-ibig ng iyong sarili. Panginoon, ginawa ko na lahat yan. Wala akong natapakang tao, wala akong ninamangang tao, wala akong dinadayang tao. Okay. Pero sabi ng Panginoon, isang kulang sa iyo eh. Benta mo lahat ng kayamanan mo. Pamigay mo sa may hirap, sumunod ka sa akin. Yung salitang ipamigay mo, yun ang kulang. Yun po yung good works. Wala kang ginagawa, pero hindi mo sila tinutulungan. Kung tinitigil mo ang paggawa ng kasamaan sa buhay ng isang tao, gawan mo siya ng mabuti. Do good as you do good to yourself. Walang sinong tao na nagpapahirap ng sarili. Pag sinalis mo sa sarili, ang isang bisyo, siyempre papalitan mo ito ng magandang pagkain. Ganun din. Love your neighbors as you love yourself. Marami hindi naintindihan mo eh. How do I love my neighbor? Yun naman eh. Ang alam nila, tigil mo na yung paninira, tigil mo na ganito, tigil mo na. Pero wala kang ginagawa mabuti. Hindi lang doon. Ang God, gano'n ang pag-ibig sa atin. Itinigil niyang hatol sa atin, but He sent His Son to die for us. He gave His Son. Ibinigay sa atin. Yung po yung totoong dapat gawin ng isang Kristiyano. Hindi basta ako naniniwala sa Diyos, okay na. So, anong solusyon po ito? Dapat kung ano yung pagkakataong nasa iyo binigay. Gawin mo. Gawin mo. Habang nagtatamasa ka ng buhay, sarap natin magtrabaho, di ba? Kasi mula sa Diyos yun eh, yung ating kalusugan, kalakasan natin, mula sa Diyos yan. Habang tinatamasa natin yung buhay na kaloob ng Diyos sa atin, gawin natin ano bang mabuting dapat gawin na ibinibigay sa iyo sa harap ng Panginoon. Sa harap mo. Gawin mo ngayon. Kailangan natin i-invest. Marami sa ating gusto mag-invest sa Makati Exchange pera. No, hindi po ibig sabihin, i-invest natin ang ating sarili o ipamuhunan mo ang iyong buhay sa mga bagay na mayroong pang eternal na value. Ano po yun? Luke 12:33. Ito po yung conclusion ng Panginoon sa kanyang parable. Ang sabi rito, ipagbili ninyo ang inyong mga rarian at kayo'y magbigay ng limos. Gumawa kayo para sa inyong mga sarili na mga supot na hindi naluluma, ng isang kayamanan sa langit na hindi nauubos, na doon hindi lumalapit ang magnanakaw o naninira man ang bugbog. Ano po ibig sabihin? Masyado tayong makasarili, sarili natin iniintindi natin sa ating buhay, pero hindi natin nagagawa na mag-invest, makuhula ng ating buhay sa kayamanang panlangit. Paano yun? Good works. Mabubuting gawa. Pagtulong sa kapwa, paglilingkod sa Diyos. Pinaka-the best na good works ay ang maglingkod sa Diyos ng buong puso, ng pusa, ng walang pag-alinlangan. Yun po'y pag-i-invest ng buhay natin. Kaya kung binigyan tayo, may tawag ang Diyos sa iyo
na sa iyong harapan dumating ang pagkakataon, opportunity, na dapat makagawa ka ng mabuti, then do it. Huwag mo ipagkait ang kabutihan. Proverbs chapter 3, verse 27. Ganito po ang sabi, huwag mong ipagkait ang mabuti sa kinaukulan kapag ito'y nasa kapangyarihang gawin ng iyong kamay. Huwag mong sabihin sa iyong kapwa, pumayo ka at bumalik ka na lamang at bukas ako'y magbibigay. Gayong mayroon ka naman ngayon. Procrastination po yun. Alam mo, dapat mong gawin ito para ikaw ay makatulong, at the same time, hindi naman kakalimutan ng Diyos na magkakaroon ng interest yan sa iyong deposito sa kanyang kariyan. Pero sinasabi mo, bumalik ka na lang, wala akong kaya na, wala akong pera nila. Pero ang sabi rito, huwag mong ipagkait ang gumawa ng mabuting bagay sa kinaukulang ngayong kaya mo naman. Yan po sa huwag ipagkait. Anong privilege bilang Kristiyano ang nakikita ninyo sa inyong buhay? Paano nyo mapaglingkuran ng Diyos? Yabang? Presumption? Procrastination? Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 6 verse 2, huwag mong sabihin bukas sapagkat ang pagkakataon, ang good opportunity is now, salvation is today. Ngayon po ang araw na dapat kailangan. Pagyaman, kalooban ng Diyos mo. Diba? God is sovereign, man is responsible. Life, death. You choose life, then you will succeed, you will prosper. Para sa iyong sarili, papasok ang procrastination. Papasok ang pride. Papasok ang presumption. Ito ang sabi sa parables ng Panginoon, Luke chapter 12, verse 16 to 21. Babasahin mo lang ito. Sa tingin ninyo, ano po ang sinusubok ng Diyos dito? Pagdating po sa pagyaman, pag-unlad sa buhay. Para kainin sa sarili. Nagsalaysay siya sa kanila ng isang talimhaga. Ang lupain ng taong mayaman ay namunga ng sagana. Wow! Unlad. Inisip niya sa sarili, ano gagawin ko? Sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga ani. So, pamigay mo. Pero sabi niya, 18, at sinabi niya, ito ang gagawin ko. Gigibain ko ang aking mga kamalig na luma at magtatayo ko ng mas malaki. At doon ko titipunin ang lahat ng aking mga butil sa mga at mga pag-aaral. At sasabihin ko sa aking sarili, oh, Yarwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka. Kumain ka, uminom ka, magsaya. Subalit, sinabi na sa kanya ng Diyos, hangal. Sa gabing ito, kukunin ang iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda? Kayo nga ang nagtitipo ng kayamanan para sa kanyang sarili. Subalit, hindi mayaman sa Diyos. Ano po ang tinuturo dito? Hindi ka pinaunlad ng Diyos para sa iyong sarili. Pinaunlad ka ng Diyos para makagawa ng mabuti sa iba. Yun po yung paraan ng pag-i-invest ng ating buhay para sa kayamanan. 3 P's, but there are also 3 S. So sa ating pong panghuli, tanong lang tayo. Baon lang natin sa ating puso ang mga natutunan natin. Una, nagtitiwala ka pa ba sa iyong sarili? Sarili mo ba pinagkakatiwalaan mo?
sa lahat ng iyong plano, sa lahat ng iyong gagawin? Wala bang Diyos? Hindi mo ba please isama ang Diyos sa iyong plano? Please naman. Isang huli mo sa Panginoon. Ano ba yung calling ng Diyos sa iyo? May call bang Panginoon na dapat mong tulungan o isang bagay? May call bang Panginoon na dapat mong paglingkuran siya sa iglesia? May call bang Panginoon na dapat ikaw ay makatulong sa gawain ng Panginoon? May call bang dapat bang yun? Gumagawa ka ng mabuti. Ang mga pagtulong, maglimos, mabuti yan, pero pinaka-mabuting itinakda ng Diyos na dapat gawin ng mga Kristyano ay ang paglilingkod sa Kanya, pagpapalawak ng Kanyang karya, pagpapalawak ng salita ng Panginoon, pagpapaliwanag ng ating ilaw sa lahat ng kadiliman upang makita ang ating mabubuting gawa. Nasaan ka? Sino pinaglilingkuran mo? Nasaan ka? Kaya dapat may panawagang maglingkod tayo sa Diyos. Suportahan natin ang karya ng Diyos. Isang taon mga kapatid. Sa loob isang taon, meron akong nakikita hindi talaga nakakasuporta sa gawain. Tinatamasa mo ang buhay. Grab that opportunity. Huwag kang mag-procrastinate. Tayo mahilig tayong tumunaw ng utang na loob sa mga tao tumutulong sa atin. Hindi natin makalimutan, di ba? Kung gusto natin kalimutan yung ginawa sa atin, lulupong ka. Hindi mo siya papansinin. Pero lagi nandun sa iyong conviction na makitulong sa akin ng tao, hindi ko dapat kalimutan. Kung yan ang tingin natin sa tao, tumitingin tayo ng utang na loob, how much more sa Diyos? Gano'n pa kaya sa Diyos? Nagpaplano ka ba? Wala ang Diyos? Kaya ba yan? Right. Basta ito, gagawin ko, ayoko dyan. Ayoko na makialam sa mga gawain dyan. Ayoko na makialam. That's right. Dapat pagbulay tayo ng ating sarili. Pag may problema, tumatawag ko sa Panginoon, Lord! Pero kung malakas tayo, sa kanila yan. Bakit tumatawag kung may problema? Because alam mo sa iyong sarili mismo ng Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay at tayo tinatawagan na hindi tayo kayang mamuhay sa sarili nating lakas. We need God. Mahirap yung tayo ituwid ng Diyos sa ating kamalian sa mga magbibigan ng providensya. Antayin po ba natin yung mag-tweet tayo ng Panginoon mula sa kanyang buod at hindi sa kanyang biyaya? Mahirap yun. Huwag natin gamitin yung if the Lord wills bilang isang formula. Pag naisip mo yan, dapat nakadepende sa Diyos. Hindi ko sinasabing bawal. Pero hindi pinag-uutos. Hindi pinag-uutos. Na every time, naalala mo Diyos, if God will. If God wills. If God wills. If God wills. Tulad ng Jesus name, Jesus name, Jesus name. You're using the name of the Lord in vain. Yung tanong ko sa inyo, are you neglecting every good opportunity? Ano ba yung mga oportunidad na ilalagay ng Diyos sa iyong harapan? Ano ba yung? Ano yung opportunity? Ano sa palagay mo bilang Kristiyano ang pinakatakilang bagay na hindi mo dapat kaligtaan na siyang dapat mong gawin sa buhay? Sino sa inyo mga kasagot, mga kapatid? Ano yung pinakatakilang bagay na ibinibigay sa atin ng Diyos na hindi dapat natin kaligtaan kundi dapat natin gawin? Ano yun?
Diba? Bagumat din yung number 1. Be thankful, yes. Part yan. Pero ang sabi sa 1 Corinthians 10:31. What is our chief end? Whether you eat or drink or whatever you do all for His glory. That is our chief end, to glorify God and to enjoy Him forever. Paano ka mag-enjoy sa God kung may pride? Paano ka mag-enjoy sa God kung may kang presumption? Paano ka mag-enjoy sa Diyos kung nineneglect mo every opportunity na dapat ka maglingkod? Hindi tayo pwedeng mabuhay sa ating sarili. Kapag ang sabi sa James chapter 4, verse 16 to 17, subalit ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan. Ang lahat ng gayong pagmamalaki ay masama. Kaya ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuting ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan. Now, mga kapatid, papasok na naman ang bagong taon. Sana hindi natin maulit yung history po sa 2015. Kasi yun po ang kasabihan. Na hindi natin natutunan, hindi tayo tumatayo sa ating kamalian, uulitin lamang natin ang mga kasayasayang nakaraan. Dapat tayong magbago. Ngayon kung ikaw ay wala pang tamang relasyon kay Kristo, at pinapalagay mo, marami pang panahon. Bata pa ako. Wala pa akong tamang trabaho. Procrastination. Kung sinasabi mo yan, kapatid, life is unpredictable. Life is so brief. Napaka-ikli niyan. At hindi mo mahulaan hanggang saan ka sa mundo ito. Kaya dapat i-grab mo ng opportunity. Tumatawag ang Panginoon sa iyo. 2 Corinthians chapter 6, verse 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan, hindi bukas. Sapagkat Proverbs 27, verse 1, huwag mong ipagyabang ang bukas sapagkat hindi mo nalalaman kung anong darating sa araw na ngayon. Hindi natin huwag ka na maghintay ng ibang pagkakataon. Mawawalan ka ng pagkakataon. Wala ng pagkakataon. So, Christian, church, brethren, lumago tayo sa pagpaplano sa ating kinabukasan. Huwag tayo manghawak sa punsoy, huwag tayo manghawak sa kristal na pula o horoscope, o ano mga sabi-sabi ng mga tao, kundi manghawak tayo sa salita ng Diyos. Iwasan natin ang pride, assumption, and procrastination. Isa lang ang sagot dyan, para sa lahat, repent. Pagsisiyan natin at kumarap tayo sa isang pagod. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa pagtatapos po ng taong ito. Naniliwanag niyo ang aming pong landas na tatahakin. Wala pong nakakaalam ng aming pong kinabukasan. Ang alam namin, Panginoon, ay mayroong 200, makipot at ang malawak. Bigyan niyo kami ng katalinuhan upang mapili namin ang karapat-dapat na iyong kalooban sa aming buhay para sa ating kaulihan. Tulungan niyo kami, Panginoon, pumasok sa makipot, pumasok sa buhay, sapagkat masaya at malawak ang daang patungo sa pamahalaan. Maraming salamat po. In Jesus'